po unang tinawag ng Lord. And, hindi pa po ako nun masyadong committed eh. Pero ang Lord po kasi hindi po siya, hindi po siya namimili. Lagi pong paalala sa akin, ang pagtawag daw po ng Lord ay irrevocable. Meaning, hindi po yan tinatanggal ng Lord. So, sobrang thankful ko po dahil talagang nakita ko po kung paano niya po ako gamit sa isa. Hindi po para i-task po yung aking sarili, kundi i-glorify po ang Lord. Na alam ko naman po sa sarili ko, marami po akong hindi kaya. Marami akong shortcomings. Pero ang Lord po ay mabuti. Dahil, alam ko po, hindi po karapat-dapat. Pero ang Lord, tinawag niya po as worship leader na hindi ko po in-expect. Ano lang po, pure goodness lang po ng Lord. Siyempre po, marami po challenges, trials, sa maraming aspeto ng buhay. And sobrang nai-speechless po ako, pasensya na po kasi po, sobrang dami pong inilalagay ng Lord sa puso ko ngayon. Especially gusto ko po magpasalamat sa aking parents, kay mama, especially kay papa po na nasa Saudi. Sobrang po akong thankful kasi without their guidance, I am not where I am today. Kahit minsan matigas ulo ko, andun yung understanding at siya din po talaga, si mama din po talaga yung naging model of faith ko. Na kahit medyo challenging yung buhay namin, maririnig ko siya ng madaling araw na nanalangin. And that alone inspires me na mas lalong maglingkod sa Lord. And ay po, si Papa ay, ayun din po yung biggest testimony ko kung paano po binago ng Lord yung buhay ni Papa. So dati po, talagang lahat po ng bisyo, meron po ang Papa, maliban po sa dress. Ang Papa po ay lasinggero, tapos workaholic po siya, pero alcoholic din. Pero nakita ko po kung paano po nag-work ang Lord sa prayer namin ni Papa, kung paano niya po sinagot. Ngayon po si Papa po ay wala ng bisyo, sa kabutihan po ng Lord, and binigyan din po siya ng opportunity na makapunta po sa ibang bansa. And that alone, nire-remind po ako ng Lord na may plano po talaga siya. Ako po as Christian din, marami po akong plano. Pero lagi kong ina-assure ng Lord sa sinabi po ni Pastor Jeremiah 29:11 na yung plano ko kasi nag-fail. Kanya po, dinesire ko po na mag-civil engineering student kasi hindi po ako nakapasa. So yung plano ko po nag-fail. Pero yung plano po ng Lord, mas lalo po siyang umimping the moment na magtiwala po tayo sa Kanya. And sa kapwa ko pong kabataan, asan po yung aking mga KKB, sobrang pong thankful dahil naging part po kayo ng life ko din, ng Christian life ko. Sa akin po mga laging kasama dyan, si Bless, sila Ate Angel, sila Ella, si Ate Angeline. Alam niyo po, wala po akong idea na tatawagin po ako ng Lord bilang isang leader. Actually, napakababa po ng tingin ko sa sarili ko, wala po akong confidence. Until namusa po ang Lord na tinawag niyo po ako